Bumagsak po ng 8% si Bitcoin at lumapag sa presyong $103,000. Mula po sa presyong $112,000 ay bigla po itong bumaba. Kaya ang tanong ngayon ay ano po ang susunod na mangyayari ngayong pong buwan ng June. Kaya dito sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bumagsak si Bitcoin. Ano po ang mga dahilan sa likod ng pagbulusok na ito at ano ang inaasahan ng mga eksperto sa galaw ng presyo ni Bitcoin ngayong buwan ng June. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang CoinGate. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po bumagsak si Bitcoin ngayon ng 8%. Ayan, ayon po sa mga eksperto ay meron daw tatlong pangunahing dahilan kung bakit bumagsak itong si Bitcoin. Una ay ang kanyang technical exhaustion. Ayan. Pagod daw itong si Bitcoin. Oo, parang tao lang na kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ay darating ang punto na siya ay mawawalan ng lakas. Dito po sa mundo ng trading, ang tawag dyan ay technical exhaustion. Ibig sabihin ay base sa chart at saka indicators, napapansin ng mga analyst na may bearish divergence at saka swing failure pattern na nagsasabing maaring bumaba na ang presyo. Sa madaling salita ay naabot na ni Bitcoin ang kanyang limit o limitasyon sa kasalukuyang cycle at nagsimula na siyang bumaba. Ayan, ang pangalawang dahilan ay ang tinatawag naman na taco trade effect. Ayan, pang-usaping politika po ito. Meron tayong tinatawag na taco trade na nagsimula dahil po sa dating pahayag ni Pangulong Donald Trump tungkol po sa trade tariff. Ano ang ibig sabihin ng taco? Ayan, ang taco po ay ibig pong sabihin yan ay Trump always chickens out. Ayan, ulitin natin. Trump always chicken out. Medyo pabirong tawag ito pero ang epekto sa market ay totoo. Nang matanong po si Pangulong Trump kung maglalagay ba siya ulit ng mas matataas na tariff sa China, umiwas ito sa tanong dahil dito ay naging aligaga ang stock market at crypto market dahil may takot na baka biglang bumalik ang mas mahigpit na taripa na nagdudulot ng tinatawag na risk of sentiment o yung pag-iwas ng mga tao sa risky investment tulad ni Bitcoin. Yan, ang pangatlong dahilan ay ang liquidation cascade attempt. Yan, ito po yung katlong dahilan kung saan isang malaking trader ang muntik ng ma-liquidate. Si James Wayne, isang kilalang trader sa Hyperliquid Exchange, ay may $1 billion na position gamit po ang 40 times na leverage. Sobrang risky nito dahil dito ay may spekulasyon na sinasadyang ibagsak ang presyo ni Bitcoin para tamaan ang kanyang liquidation level. Habang papalipit po sa liquidation, unti-unting isinara ng exchange ang kanyang position para maiwasan po ang mas malaking impact. Pero sa huli, na-liquidate pa rin siya ng 2 beses at siya po ay nawalan ng mahigit $100 million. Ngayon is ano po ang inaasahang mangyayari ngayong buwan ng June? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng mangyari sa presyo ni Bitcoin ngayong buwan ng June. Ayon po kay Pata Trades, isang analyst na sinusundan ng marami dito sa crypto community, sa loob ng 7 buwan. Palaging tumataas ng 10% si Bitcoin sa unang linggo ng bawat buwan pagkatapos po ng monthly close. Kaya kung uulitin po ng kasaysayan ang sarili nito, ayan, o yung kanyang historical performance, maaring makarecover si Bitcoin ng hanggang 10% sa unang linggo or ngayong unang linggo ng June. Ngunit ayon naman kay Charles Edwards
ng Capriol Funds, hindi pa tapos ang laban. Sabi niya, nabutas ang $104,000 na level. Pero depende pa rin sa weekly close. Maring bumawi pero pwede rin siyang tuluyang bumagsak. May isa pang indicator na ginagamit si Ginoong Charles at yan po ang tinatawag na Bitcoin heater, kung saan ay sinusukat po ang init ng market. Yan, init ng market base po sa futures, options at saka perpetuals. Kapag masyadong mataas ang init, posibleng sumabog pataas or bumagsak lalo. Samantalang si Tom Lee naman ng Fundstrat, isang kilalang market strategist, ay nananatiling positibo. Siya, sabi niya ay oo, may uncertainty dahil sa tariff. Pero kapag nag-dovish ang Federal Reserve sa 2026, magandang pagkakataon ito para bumili ng dip. Ngayon ay ano naman po ang mga key price levels na dapat nating bantayan ngayong buwan ng June. Ayan. Ayon po sa mga technical analyst, importante ang mga price levels na ito. Kapag bumaba po si Bitcoin sa ilalim ng $100,000 sa weekly close, posibleng bumagsak pa siya hanggang sa $92,000. Pero kung magtatapos po ang linggo na lampas $104,000, pwede itong maging signal ng short squeeze at tumalon ulit hanggang $110,000. Kaya mga ka-crypto, doble ingat po tayo sa galaw ni Bitcoin ngayong June. Pwede po siyang sumabog pataas, pero pwede rin po siyang magpatuloy sa pagbagsak kung hindi po siya makabawi agad. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, malaking epekto po ito. Una, kung ikaw ay bumili sa mataas na presyo, tulad po ng $110,000, tiyak na may kaunting sakit ngayon. Pero kung nag-aabang ka pa lamang na pumasok, baka ito na ang magandang oportunidad para bumili ng dip kung naniniwala kang tataas muli si Bitcoin. Pangalawa, dapat nating bantayan ang galaw ng market globally, mula po sa US politics hanggang sa decisions ng Federal Reserve, dahil lahat ng ito ay may indirect effect sa crypto market kahit nandito tayo sa Pilipinas. Higit po sa lahat, ito rin ay paalala na ang crypto trading ay may kasamang malaking risk at dapat po nating laging alamin ang mga balita, analysis at saka technicals bago po tayo magdesisyon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay normal lang ang ganitong correction sa crypto market. Sa totoo lang, ito ang kalikasan ng crypto or nature ng crypto. Volatile, mabilis at minsan nakakagulat. Pero kung titignan natin ang mas malawak na larawan, ang long-term trend ni Bitcoin ay pataas pa rin. Kung ako po ang tatanungin, huwag tayong padalos-dalos. Mag-research muna, bantayan ang galaw ni Bitcoin sa susunod na linggo at gamitin po ang stop loss at saka risk management kung sakaling magdesisyon po tayong pumasok o bumili ng dip. Sa mga meron ng Bitcoin holdings dyan, magandang i-review ang inyong exit strategy kung sakaling hindi bumalik agad si Bitcoin sa itaas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.